tayo ng tinig na yon. Ano po yung sinasabi kong mga tinig? Ang tinig ng mundong ito, mga kapatid ko, kay Kristo. At ang tinig natin mismo, ang sarili natin, na kung saan tinig ng kataasan ng loob, mga kapatid. Yan ang unang-una na tinig na sa atin ay nagpaparinig, ang kataasan ng loob. Dahil pag naandun ang kataasan ng loob, pag naandun yung pagiging makasarili, mga kapatid ko, kay Kristo, tiyak ako sa inyo, mali ang sinusundan yung tinig. Ang Panginoong Kristo natin yung kababaan ng loob. Sabi nga ng banal na kasulatan, hinubad niya nga ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba dito sa lupa para tayo'y abutin. Kung atin pong titingnan ang sarili natin, bakit tayo magmamataas? Sino tayo para magmataas? Sino tayo para ating siraan ng iba? Lahat naman tayo may kapintasan eh. Lahat tayo may pagkukulang. Kaya dapat pag naririnig po natin ang ating kapatiran na naninira sa iba, kailangan po atin po agad paalalahanan. Sapagkat ibang tinig ang kanyang naririnig. Subalit ang tinig ng pastol ay tinig ng pag-ibig. Tinig ng katotohanan at kailanman hindi kinukompromise ng tunay na tupa o ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon ang gawain ng Panginoon, ang kanyang mga salita. Hindi ipinagpapalit sa kung ano mang bagay. Hindi ipinagpapalit sa anumang selebrasyon o mga handaan. Dahil alam ng bawat tupa na nakikinig at tunay na nananampalataya sa ating Panginoon, dapat ang Panginoon ang siyang sundan, dapat ang Panginoon ang unahin natin. Sapagkat sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, dapat ang Panginoon ang pinakamahal natin. Praise God. Siya po yung pakikinggan natin. Ano ba pong mga tinig ng mundong ito? Ang maging mayaman po, hindi po masama. Wala naman po sinabi sa Bible na maging masama eh. Pero yan po, the root of all evil, yung money. Hindi po naman sinabing masama ang money, subalit yan po ang ugat ng kasamaan. Ibig po sabihin ganito, kung tayo po ay maging mayaman, ako gusto kong maging mayaman. Kung tayo po ay maging mayaman, subalit yung kayamanan natin, dahil sa ating pag-ibig na itinuro sa atin ng Panginoon, ay atin kong isinishare sa mga nangangailangan, nagagalak sa iyong Panginoon, at tamang tinig ang iyong sinusundan. Tamang tinig ang iyong pinakikinggan. Amen. Ano pa pong mga tinig? Naku po, marami pong tinig itong mundong ito. Yun nga pong universal truth ay natatakpan ng tinig ng mundong ito. Marami pong kasamaan, akala natin yun ang tama, akala natin yun ang makabubuti, pero sa bandang huli, nailigaw na pala tayo. Marami po, yung mga ay nasa Europe naman kayo. Meron tayong maririnig na ganyan. Nasa Europe naman kayo, pwedeng mag-abort, pwedeng mag-divorce. Pero yun ba ang katotohanan na itinuro ng Diyos? Di po ba hindi? Yung universal truth, isa lang ang katotohanan. At ang katotohanan na galing sa Diyos, kailanman hindi yan magbabago. Amen. Dahil Diyos ang nagsalita. Amen. Amen. Huwag nating hahayaan na yung tinig ng katotohanan, ang tinig ng mabuting pastol, ay matakpan ng tinig ng mundong ito para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo maligaw. Amen. Laging makinig sa salita ng Diyos. Laging makinig sa DWXI. Laging makinig sa mga nangangaral. Laging sumimba at makinig sa mga humiliya ng ating mga kaparian. Dahil yun ang tinig ng mabuting pastol. Amen. Amen. Praise God. Manatili po tayong nakikinig sa tinig ngayong ito ng ating Panginoon. Ako lamang po ay daluyan ng kanyang mga salita. Subalit ang Panginoon ang tagapagsalita natin ngayon. Amen. Amen. Praise God. At ang sunod po doon, hindi lamang yung nakikinig. Hindi lamang pinakikinggan ng mga tupa o ng mga mananampalataya ang tinig ng mabuting pastol. Siya po'y sumusunod. Sapagkat kung pinakinggan lamang po natin at hindi tayo sumunod, hindi tayo nagsabuhay sa sinabi ng tinig ng mabuting pastol, wala rin po itong magiging mabuting halaga sa atin, maliban na lang sa matututo tayong manampalataya. Amen. Hindi ko po sinabing walang halagang makinig, mahalaga din po makinig. Sabi po ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, hearing to the word of God.
Amen. Diyan po nagmumula ang pananampalataya. Subalit ngayon tayo mananampalataya na, hindi lamang sapat yung nakikinig. Dapat tayo nagsasabuhay ng ating napakinggan. Dapat tayo ay sumusunod doon sa tinig ng mabuting pastol na ating napakinggan. Dapat tayong nag-a-apply ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Amen. Sabi po ng Santiago, kung nakinig lamang tayo, para tayong humarap daw sa salamin, na pagkatapos hindi din naman natin inalis ang dumi na nakita natin. Kailangan po, tayo po mga kapatid ko kay Kristo, ay sumusunod kung ano ang sabihin ng ating Panginoon. Paano natin maririnig? Katulad na sinabi ko kanina, nandiyan sa banal na misa ang homily, nandiyan po ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, nandiyan po yung Biblia o Bible na kung saan pwede po nating basahin. Yan ang tinig ng ating Panginoon. At huwag tayong gumawa ng alibay, huwag po tayong gumawa na, hindi, mali yan eh. No. Ang Panginoon kailan na hindi nagkakamali. Pero ang tao, madalas, mali ang iniisip. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, ang pagsunod mga kapatid, sa totoo lamang po hindi ganun kadali. Kailangan natin ang gabay ng Panginoon, kailangan ang tulong ng Espiritu Santo. Subalit kung talagang tayo magsisikap, hahayaan natin sa Panginoon, inhalagay natin sa kamay ng Panginoon, tayo po'y makakasunod. Dahil nandiyan ang ipinangako ng Diyos, ang Espiritu Santo. Amen. Nandiyan siyang tumutulong, nagko-comfort. Nandiyan siyang nagpapabanan. Nandiyan siyang gumagabay, nandiyan siyang pumapatnubay, nandiyan siyang nagtuturo. Kailangan lamang po, bukas ang ating puso, bukas ang ating isipan, bukas ang ating espiritu, bukas ang pagkatao natin mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa pakikinig na ito, kailangan tayong sumunod. Amen. Ang mga pastol, kapag tumatawag sa tupa, sumusunod ka agad ang tupa. Alam niyo karakter pa ng mga tupa? Ang mga tupa po pala, palibhanga sa nga po sila'y madaling may stress, madaling matakot. Pag may narinig sila kakaiba, nalayo agad sila. Kaya po pala, yung inilalapat niya yung kanyang katawan doon sa kasamang tupa. Kapag naramdaman niya, napakinggan niya, marami siyang kasama, mga kapatid ko kay Kristo. Ang mga tupa ay lumalakas ang loob, nagkakaroon ng kagalakan at kapayapaan. Kasi alam na may kasama eh. Di ba ganun din tayo? Kapag ka po tayo nag-iisa, mga kapatid, parang kulang tayo sa lakas, kulang tayo sa puwersa. Kailangan natin ng kasama. Kailangan natin ng makakaramay. Kailangan natin ng makakatulong. Kaya nga iniano ng Panginoon yung pag-aasawa eh. Amen? Para merong makakatulong, merong companion, merong makakasama, merong magpapasaya sa'yo, merong kang pasasayahin. Kaya nga po, napakahalaga na ang mga tupay, alam natin na ganun pala ang karakter na dapat din natin tularan. Follow the shepherd's voice. Mga kapatid, kung hindi pa po natin kaya, kung meron pa rin tinig tayong pinakikinggan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sa sandali pong ito mga kapatid, isuko niyo yan sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon, kayang-kaya ng Panginoon na ikaw ay ayusin sa buhay mo. Amen. Kung mayroon man tayong mga kasalanan pang ginagawa sa mga panahon ito, mga kapatid ko kay Kristo, dapat po nating iayos ang ating sarili. Huwag nating hayaan na tayo mapalayo sa tupa. Ay sa mabuting pastol, tayong mga tupa. Dapat po muling maibalik yung magandang relasyon natin sa Panginoon. Alam niyo po, yung sinabi kanina ni Father, na-touch po ako. Kasi may relasyon talaga ang Diyos sa atin eh. Kung walang relasyon ang Diyos sa atin at kung wala tayong relasyon sa Diyos, kung ano lang gusto natin gawin, siya natin gagawin. Kung ano yung naisipan natin, siya natin gagawin. Hindi na tayo mag-iisip, tama kaya itong gagawin ko? Lagi po tayo sa bawat desisyon po natin, sa bawat gagawin po natin, dapat po natin isangguni sa Panginoon. Lalo na kung major decisions, mga kapatid ko kay Kristo. Isangguni po natin yan sa Panginoon. Tanungin natin ang Panginoon, Panginoon, kalooban niyo ba itong gagawin kong ito? Pero ako'y mapapahamak, hindi ko gagawin.
Alam naman natin kung mali o tama yung gagawin natin. Alam naman natin kung mali o tama yung ginagawa natin ngayon. Amen? Ang kulang nga lamang po, hindi tayo sumunod eh. Kung hindi natin kaya ang ating sarili, katulad ng sinabi ko kanina, hilingin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Kailangan makipag-isa tayo kay Kristo. Sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians, ang sabi ganito, 2 Corinthians, sabi po ay, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen. Ibig sabihin, kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, wala na yung dating buhay natin. Si Brother Ato, mga kapatid ko kay Kristo, marami din po. Kaya nga po sinabi sa Isaiah, lahat naman tayo naligaw eh. Lahat naman tayo nagkamali, lahat tayo nagkasala. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo nakakarinig ng kanyang mga salita. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi nagsasawa ang Diyos na tayo'y igabay, na tayo'y akayin patungo sa kanyang kaharian. Pero bakit po tayo ay nagiging matigas pa rin ang ulo? Bakit tayo nagiging matigas pa rin ang kalooban? Bakit ayaw pa nating sumunod sa ating Panginoon? Dahil nagwawagi pa rin sa atin ang ating sarili. Nananay pa rin sa atin ang works of the flesh, mga kapatid ko kay Kristo. Kung hindi po natin isusuko ang buhay natin sa ating Panginoon, hindi po natin talaga kaya ang ating sarili. Kahit sino hindi po kakayanin yan kung hindi isusuko ang buhay sa Panginoon, kung hindi makikipag-isa sa ating Panginoon. Alam niyo, Panginoon, sumunod po siya hanggang kamatayan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, kailanman hindi nagreklamo ang Panginoon, hanggang kamatayan sa krus, siya ay sumunod sa utos ng kanyang Ama. Amen. Tayo mga kapatid ko kay Kristo, hindi pa nga buhay ang nakataya, subalit ayaw pa rin natin sumunod. Ang Panginoong Kristo, buhay na ang nakataya, buhay na ang concern, kahit mamatay siya, basta mahalaga ang masunod niya ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, bakit tayo mga material na bagay, mga kung ano-anong bagay, ang sarili natin, ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa Panginoon na kung saan kailangan natin na makasunod sa ating Panginoon. Follow the voice of the shepherds, of the good shepherd, ang Panginoong Kristo. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang oras na ito. Huwag nating sayangin ang panahon ito. Lahat tayo nagsakripisyo. Lahat tayo may pinagdadaan ng mga problema. Subalit huwag nating sayangin ang pagkakataon ito na kung saan uuwi ba tayong talunan pa rin? Uuwi ba tayong hindi mananaig sa atin ang kalooban ng Diyos? Huwag tayong papayag, mga kapatid. Dapat uuwi tayo na dala-dala natin ang salita ng Diyos na nakatanim sa ating puso at sa ating isipan ng salita ng Diyos at dala-dala natin ang kapangyarihan, ang lakas upang masunod kung ano ang kalooban ng Diyos, upang masunod ang tinig ng mabuting pastor. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Unang anibersaryo dito po sa Brug, dapat ikagalak natin. Amen. Dapat magdiwang tayo. Dahil ito'y niloob ng Panginoon. There is no such things as coincidence. Lahat ito'y tinakda ng Panginoon. Lahat ito'y tinalaga ng Panginoon. At ang unang anibersaryong ito ay itinakda at itinalaga ng Panginoon ngayong araw na ito para lahat tayong nandito ay makakilala sa ating Panginoong Kristo bilang isang mabuting pastol na kailanman hindi nang iwan. Kailanman hindi nagpabaya. Kailanman hindi nagsinungaling. Kailanman hindi nanira ng kapwa. Kailanman hindi kinukondem ang iba. Mga kapatid, natutuwa po kapag may naririnig ako. Pinagsasabihan ko na nga pero ayaw makinig. Sabi ko nga po sa kanila, kung ayaw makinig, pinangaralan nyo na, ayaw pa rin makinig, hindi nyo na yun kasalanan. Amen? Ayaw makinig eh. Ipagpaubaya na lang natin sa Panginoon. Huwag nga lamang po tayong titigil sa pananalangin dahil mahalaga na ipinananalangin natin ang mga naliligaw. Amen. Mahalaga na yung mga naliligaw. Mahalaga sa Panginoon ang isang taong naliligaw. Alam niyo po yung sinabi sa Ebanghelyo, sa Ebanghelyo, sabi doon, iiwan ng Panginoong Kristo ang siyam na putsiyam
Yung 99 na sheep, iiwan niya yon para hanapin lamang yung isang nawawala. Amen. Alam niyo po ba yung kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon? Alam ba natin kung gaano ang concern, ang malasakit sa atin ng Panginoon? Naiiwanan niya yung 99 na ligtas na para hanapin lamang yung isang nawawala. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya huwag nating sayangin, kailangan makilala natin ang Panginoon. Hindi sapat na ang Panginoon lamang ang dapat nagmamahal sa atin. Dapat tayo ay nagmamahal din sa Panginoon. At ang nagmamahal sa Panginoon, sumusunod sa tinig ng mabuting pastor. Yan po ang indikasyon na nagmamahal sa Panginoon. Sapagkat maliban na hindi sumunod ang tao sa tinig ng pastol, ng mabuting pastol, hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos. Amen. Ang sabi nga po nung isang bata, sabi niya, sabi ng ama, maupo ka dyan. Dahil sa takot, yung bata naupo. Pero alam niyo, sabi ng bata, naupo ako dahil sa takot lang sa iyo. Pero sa kaloob-looban ko, nakatayo pa rin ako. Ano pong ibig kong sabihin? Dapat tayo sumusunod sa ating Panginoon na out of love, na andun yung pag-ibig. Huwag tayong susunod dahil lang sa takot. Huwag tayong susunod dahil lang sa may kailangan tayo sa Kanya. Susunod po tayo sa Panginoon dahil nagmamahal tayo sa Panginoon dahil kilala natin ang Panginoon. Amen. Kilala natin ang Panginoon na kapag sinabi ng Panginoon, hindi tayo mapapahamak kung Amen. susunod tayo. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, yun ang makabubuti sa atin, yun ang katotohanan. At kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid ko, kay Kristo sabi ng Romans 8:28, ang Diyos ay kasamang gumagawa ng lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, kasama natin gumagawa ang Diyos. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, ititigil na natin ang mga mali nating ginagawa. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, dapat tayo pumunta na sa liwanag, hindi na sa kadiliman. Kung tayo nagmamahal sa Diyos, dapat yung Kanyang kalooban na sinisikap nating masunod. At kung tayo nagkakamali pa rin, mga kapatid ko kay Kristo, dapat inihihingi agad natin ang tawad. Amen. Huwag na nating palalain. Ang Diyos napakabuti. Alam niyo sa alipugang anak, naglayas, nilustay ang kanyang minanang ari-arian. Subalit nung bumalik, tinanggap uli ng kanyang ama. Ganun ang ating Diyos. Nung tayo nagkamali, alam natin na nagkakamali tayo. Kung tayo po ay nasa gitna ng mga kasalanan ginagawa, kung tayo lalapit sa Panginoon, ang Panginoon ay dalawang kamay, dalawang braso na tayo yayakapin at i-welcome. Walang itinaboy ang Diyos na lumalapit sa Kanya. Amen. Kung tayo lalapit nga tayo ngayon sa Panginoon, hindi tayo itataboy ng Panginoon. Manapa, gustong-gusto niya nga na tayo lumapit sa Kanya upang tayo makasunod ng lubusan sa Kanya. Amen. Amen. At ito po yung kahuli. Praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Ito po yung kahuli-hulihan. Sabi po doon, sabi ng Panginoong Jesucristo, My Father and I are one. Ibig sabihin, ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid ko kay Kristo, ito ang pagkakaisa, mga kapatid, ang napakahalaga sa anumang gawain ng Panginoon. Sa kahit na community, kahit na hindi gawain ng Panginoon, napakahalaga ng pagkakaisa. At ang pagkakaisa, mga kapatid ko kay Kristo, ito po yung kaluluwa ng gawain. If we divided, we fall. If we united, we stand. Amen. Amen. Pag tayo po nagkaroon ng pagkakabahagi, babagsak po tayo. Amen. Ano po ba yung nagiging sanhi? Bakit gustong magkaroon ng pagkabahagi? Ayun ang gusto ni Satanas eh. Nasabi ng John 10:10, pumarito lamang ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Subalit sabi ng Panginoon, subalit pumarito ako upang ang mga tupa ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang dulot ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Alam nyo, meron po isang kwento. Sabi ko dun sa garden, sabi doon ng ibang mga puno, nainggit sila sa ubas. Sabi nila, kayong ubas, bakit kayo napaka-importante?
Special na special kayo. Sa banal na misa, nandun kayo. Kayo ang iniinom ng mga pari, kayo yung kinakatasan, kayo ang iniinom. Sa mga special na handaan, nandun pa rin kayo. Bakit kayo napaka-special? Alam niyo, sabi lang ng ubas, ganito. Alam niyo, kaya kami mahalaga. Kaya kami special dahil kami ay nagkakaisa. Kung mapapansin niyo po ang ubas, sa isang tangkay, napakaraming sama-sama. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan natin nakakakaisa. At ang mga tupa, kung mapapansin niyo mga kapatid ko kay Kristo, kung magkikita po kayo ng kawan ng tupa, ang mga tupa mga kapatid, lagi yang sama-sama. Bakit nandun ang pagkakaisa eh? Pag may humiwalay, kawawa yun, maaaring makuha yun ng leon o ng mga kaaway. Subalit kapag sama-sama ng mga kapatid ko kay Kristo, hindi basta kayang lusubin niya ng leon, ng lion. Bakit po sama-sama kasi sila eh? Alam niyo po ba yung dolphin? Takot ang mga pating. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang dolphin nagkakaisa. Napakahalaga mga kapatid na tayong lahat ay nagkakaisa sa tinig ng mabuting pastor. Amen. Iisa yung pinakikinggan nating tinig. Amen. Kung marami man tayong mga cell group, mga kapatid, kung marami mang cell group, halimbawa, dumami ang cell group dito sa Surik. Amen. Maganda nga po yan dahil marami po yung maaabot na salita ng Diyos. Subalit mga kapatid, kung dumami man ng dumami, kailangan walang kompetisyon. Amen. Kailangan nagsusuportahan. Kailangan nagkakaisa. Amen. Yan ang nais ng Panginoon. Kahit marami tayong mga cell group, chapters. Kaya nga po, nakakapagbigay ng kalakasan. Kapag kita mo yung taga-ibang cell group, chapters, taga-ibang bansa pa, ay sumusuporta. Di ba, pagka anniversary ng Milan, di ba daming pumunta dito nung anniversary ng Milan? Amen. Amen. Dahil nagbibigay kayo ng kalakasan sa mga taga-amin, taga-roon. At sila naman, kaya nga lang hindi natuloy yung mga kasama ko ngayon eh. Pero ganun pa man, sa mga susunod, tayo'y laging magsusuportahan. Amen. Amen. Lagi tayong magkakaisa. Amen. Tayo'y magkakaisa according with the shepherd's voice. Amen. Doon sa tinig ng ating mabuting pastor. Alisin na po natin yung kataasan. Amen. Alisin na po natin yung, ay, kami ang magaling kayo, hindi. Alam niyo, ang malaki pong kasalanan niya. Dapat, lahat tayo ay iisa ang sinusundan, nagkakaisa po tayo ng sinusundan, iisang kawan tayo mga Amen. kapatid. Sa iisang kawan mga kapatid ko kay Kristo, dapat walang suwagan, Amen. walang labanan, walang kompetisyon. Lahat dapat ay nagmamahalan. Yes. Lahat dapat ay nagkakaisa at nagsusunuran, nagmamalasakitan mga kapatid. Alisin ang dibisyon. Inalis na ng Panginoon ang dibisyon sa kanyang kamatayan sa krus. Inalis na ng Panginoong Hesukristo ang dibisyon ng tao sa Diyos. Dahil ang tao noon hindi makalapit sa Panginoon dahil sa kasalanan. Subalit dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, nahugasan ang ating mga kasalanan. At tayo ngayon na wala ng dibisyon, tayo ngayon ay malayang-malaya nang nakakalapit sa Panginoon. Dahil tayo ay may maganda ng relasyon sa Diyos. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating sayangin. Amen? Huwag po nating sasayangin itong mga kapatid ko kay Kristo. Alam niyo po, dito ko po tatapusin mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, dahil ngay 4th Easter Sunday, ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y mabuhay, muling mabuhay, iniwanan niya ang libingan. Iniwanan niya yung madilim at bulok na libingan. Ganon din po dapat tayo sa ating buhay. Iwanan na rin po natin yan. Ano pong ginawa ng Panginoon? Iniwan niya yon at hinanap ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad nasaan? Nung mamatay ang ating Panginoon, nasaan ang mga alagad? Nasaan na sila St. Peter kung saan nangako na hindi ko kayo iiwanan. Iaalay ko sa iyo ang buhay ko. Subalit, nawala nung mamatay ang Panginoon.
Pero nung Panginoon ay muling nabuhay, hinanap niya ang kanyang mga alagad. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na muling magkaisa ang mga alagad. Gusto ng Panginoon na muling maibalik yung pagsasama-sama nila para may pagpatuloy ang kingdom ng ating Diyos. Amen. Amen. Para may pagpatuloy ang misyon ng ating Panginoon. Nasaan yung mga alagad? Nagbalik sa pangingisda. Bumalik sa mga dating ugali, bumalik sa mga dating gawain ang marami mga kapatid. Kaya huwag tayong aalis sa gawain ito. Dahil pag tayo'y lumabas sa kawan na ito, sa gawain na ito mga kapatid ko kay Kristo, pwede po tayong silain dyan sa labas. Pwede tayong bumalik sa mga dati nating bisyo, pwede tayong bumalik sa dati nating pag-uugali, at mas grabe pa ang dadanasin natin sapagkat pag nakilala na natin ang Panginoon, huwag na nating pakakawalan ang ating relasyon sa Diyos. Marami mang problema, marami mang pagsubok, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At nung makita ng Panginoon ang mga alagad na ando sa isang room, binigyan ng Panginoon ng kapayapaan. Muling tinipon, muling pinagkaisa ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Tayo mga kapatid ko kay Kristo, kung naririnig natin ngayon ang busis ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon, nais ng Panginoon na tayo'y tipunin, kalimutan natin yung mabulok at mabahong libingan, kalimutan natin yung hindi mga mabubuting nakaraan, harapin natin yung liwanag, harapin natin yung buhay na kung saan ay kasiya-siya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kalimutan natin forget the past. Forget the past and look to the future. Kalimutan na kung ano man yung mga hindi naging mabuti, yung mga pinagmulan ng mga alitan, yung mga pinagmulan ng mga bagay na kung saan lalong nagpapalayo sa atin sa Panginoon, nakakahiya sa Panginoon mga kapatid. Nakakahiya sa Diyos na tayo tinagurian, na tayo kanyang mga tupa, tayo iisang kawan. Bakit marami nagsusuwagan, nag-aaway, may kompetisyon? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Nakakahiya sa mabuting pastor kapag nakita yung mga tupa na nag-aaway. Nakakahiya sa mga magulang kapag yung kanyang mga anak ay away-away. At tuwang-tuwa ang mga magulang kapag nagkakaisa yung mga anak at nagmamahalan. Ang sabi po ng Psalm 133 verse 1 ay ganito po ang nakasaad. Oh, how good, oh, how pleasant it is for brothers and sisters to live together in unity. Natutuwa ang Panginoon, nagagalak ang Panginoon, na kung saan nakikita niya ang kanyang mga anak, nagkakaisa, nagmamahalan. Doon tuwang-tuwa ang ating Panginoon. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Amen? It is a matter of decision. Huwag tayong padala sa emosyon lang. Ito po isa ngayong desisyon na kung saan paninindigan natin na tayo tunay na ng mga tupa o tayo mga mananampalataya sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, Amen. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagmamahalan. Amen. Nais ko pong awitin sa inyo ang isang awitin ito na kung saan kung mayroon mang sama ng loob ang bawat isa, lapitan po natin. At lapitan natin ang bawat isa habang inaawit ko ito. Ibigay natin sa Panginoon ang kabigatan ng ating puso. Ibigay natin sa Panginoon yung mga bagay na kung saan nagiging hadlang para maging maganda ang relasyon natin sa Diyos. Pagpangit ang relasyon natin sa ating kapwa, hindi rin maganda ang relasyon natin sa Diyos. Sinabi ng Panginoon kung sino mang nagsasabing nagmamahal siya sa Diyos, subalit napupuot sa kanyang kapwa, ay nagsisinungaling. Amen. Subalit kung tayo nagmamahal sa bawat isa, at ito ang kanyang iniwang mga salita bago siya umakyat sa langit, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Mga kapatid ko kay Kristo, huwag po nating hayaan na maging matigas ang ating puso. Sa sandali pong ito, habang inaawit ko ito, na-touch po kanina masyado nung kinantang awiting ito. Lalapitan natin ang bawat isa. Total konti lang naman tayo dito may oras pa tayo. Kung ano man ang nagawa natin na mga hindi maganda para sa Kanya, na salita na nakasakit sa Kanya. Alam niyo yung salita, napakadaling bitawan.
Subalit, napakalaki ng ginagawang pinsala sa tao. Hingi po natin ang tawad, maghingian po tayo ng tawad, at upang ang pagkakaisa, upang masunod natin ang pagkakaisa patungo sa tinig ng mabuting pastor. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo. Sige po, lalapitan po natin ang bawat isa. Habang inaawit ko po ito, pakita natin sa Diyos na tayo nagmamahal sa Kanya. Pakita natin sa Panginoon na sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa, ay tunay ngang nagmamahal tayo sa Kanya at patuloy tayong nakikinig at sumusunod sa Kanyang tinig. Hallelujah. Nagsusumamo, Sige po, lapitan natin ang bawat isa. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Sige po. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, mag-ari ka sa aming buhay. Bigisin ang iyong
Lubuksin ang iyong pagmamahal, Jesus, maghari ka sa aming buhay. Praise the Lord. Praise God. Sige po, papurihan po natin ang Panginoon, papurihan natin ang Diyos. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon, mananalangin po tayo. Praise God, salamat sa Diyos. Sige po, tayo po'y mananalangin para po sa ating mga kahilingan, sa mga may karamdaman, mga kapatid na kailangan nila ng panalangin. Idulog po natin ngayon sa ating Panginoon. Lahat po ng ating mga kahilingan na matagal na po nating hindi pa natatanggap, ang mga may sakit na nais natin na bigyan ng kagalingan ng Diyos, idudulog po natin ngayon sa Panginoon. Sige po, itaas po natin ating mga kamay. Amang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong paghihilom. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay na makapangyarihan at matalas na katulad ay tabak na magkabilay talim. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na kung saan wala kang sawa na nagbibigay sa amin ng pag-ibig na ito at pagmamahalan. Kaya naman, Panginoon, sa sandali pong ito, alam niyo po ang nais, mga hilingin, mga kahilingan ng aking mga kapatid na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang cell group na ito. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa gawain ito, Panginoon. Loobin niyo po, Panginoon, na hindi malimutan ng aking mga kapatid na ito ang iyong pag-ibig, ang iyong ginawang kababaang loob, ang iyong ginawang pagliligtas sa bawat isa. Loobin niyo po, Panginoon, ang araw na ito ay maging tanda sa kanila, maging memorable sa kanila upang sa tuwing maalala nila ang araw na ito, ang iyong anibersaryo dito sa lugar na ito, ay maalala nila na dapat nga palang magmahalan. Anumang lahi, anumang lipi, anumang grupo, dapat ang iyong pag-ibig ay naandon. Kaya naman, O Diyos, sandali din pong ito, inaakin ko po, ng bawat isang naandito, lalo-lalo, Panginoon, ng aking mga kapatid, ang aming mga ka-Pilipinos, O Diyos, na naandito, na kung saan ay maraming mga problema, mayroong mga problema sa pamilya, may problema sa gawain, may problema sa trabaho, idinudulog ko po sa iyo, Panginoon. Hinihiling ko po na bigyan niyo po ito, O Diyos, ng katugunan, ng solusyon dahil tanging ikaw lamang ang makapagbibigay nito. At ganoon din, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, lahat ng may mga mabibigat na nasa panig ng karamdaman, mga karamdaman na kung saan matagal lang tinitiis ng aming mga kapatid. Sa sandali pong ito, kayo po ang lubusang nakakakilala sa kanila. Ipagkaloob niyo po, Panginoon, ang mabilis na recovery, ang mabilis na paggaling, paghihiling, paghilom ng lahat ng kanilang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At ang divine protection, divine provision ay patuloy niyo po, Panginoon, ipagkakaloob sa bawat isang naandito, Panginoon. At ang pagmamahalan, pagkakaisa na iyong itinuro, Panginoon, sa iyong mga alagad na itinuro mo rin ngayong araw na ito, ay amin pong maiisa buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya naman, O Diyos, sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng kanilang mga gagawin, ang lahat ng mga manggagawa sa lugar na ito, ang lahat ng mga manggagawa sa karatig lugar na ito, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng katatagan, ng tibay at lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon, lahat ng mga challenges sa paglilingkod, maging sa mga personal nilang buhay. At sa pangalan ng Panginoon, inaangkin ko rin po na hinilom nyo na ang mga pusong sugatan, ang mga isipan na na hindi matahimik, ang mga puso na kung saan ay may kabigatan sa sandaling ito at sa araw na ito, inaangkin ko na, Panginoon, na sila'y binigyan mo na ng kagaanan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganon din, Panginoon, ang lahat ng mga prayer request. Kayo po ang lubusang nakakaalam at nakababatid ng mga nakalaban, nakasulat dito o hindi man naisulat. Panginoon, ipagkaloob niyo po, ngayon pa lang, Panginoon, ipakita na ninyo, ipamalas niyo na, at iparanas ang iyong kapangyarihan, sapagkat inamin ko sa oras na ito, ang lahat ng kanilang inilagay sa mga prayer request o hindi man na ilagay ng kanilang mga kahilingan, ay iyon ang ipinagkaloob. Tinugon mo na, granted na, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat ng kaluluwa, katawan, espiritu at buhay.
ang lahat ng aming mga kapatiran, ang lahat ng aming pamilya, ang magmahal namin sa buhay, ang aming punong lingkod na walang sawang naglilingkod sa iyo. Patuloy mo siyang bigyan ng mahabang buhay, patuloy mo siyang bigyan ng magandang kalusugan sa buong kaniyang buong pamilya. Ganun din, Panginoon, ang aming Papa na kung saan ay siyang namumuno sa iyong simbahan, sa iyong kawan, Panginoon. Patuloy niyong pagkaloob ang karunungan na nagmumula sa iyong lakas ng katawan, magandang kalusugan, at lahat ng aming mga trabaho, Panginoon, lahat ng mga employers, pagpalain niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganun din ang aming pag-uwi. Kayo po ang mag-iingat, kayo po ang magpo-provide sa amin ng katagumpayan sa aming pagbalik sa aming mga lugar, sa aming mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Opo, at tayo po manatiling nakatayo at atin po itutuloy yung Salmo 91 at saka po yung Our Father.